nagtitiwala sa ABS-CBN News and Current Affairs. Gulo sa Syria, tumitindi. Mga Pinoy sa Syria, pinayuhan ng voluntaryong lumikas o umiwas sa mga lugar na sentro ng salpukan. Mga negosyante, nagpapalang posibleng magkatanggalan sa trabaho o kaya'y magsara ang ilang kumpanya kapag nagka-wage hike ngayong taon. Dating Pangulo Arroyo at tatlong dating opisyal ng gobyerno naharap sa panibagong reklamo ng pandarambong ng pondo ng OFWs. Pinakamainit na temperatura sa Metro Manila ngayong summer na itala kanina. I hope you will never forget Adrian. Just want to say I love you. Thank you. AJ Perez, inilibing na. Bagong-bagong balita, operasyon sa batang pinigyan ng cornea ni AJ, tagumpay. At nature tripping at adventure sports, dayuhin natin sa Caramuan Peninsula sa Camarines Sur. Balitang Guabandila, 300 na ang patay sa lalong tumitinding salpukan ng mga pulis at mga demonstrador sa Syria kung saan 17,000 mga kababayan natin ang nagtatrabaho. Kumilos na ang DFA at itinaas ang Crisis Alert Level 2 para hikayatin ang mga Pinoy na kusa ng umuwi at wag nang bumiyahe patungo sa Syria. Pero hindi lang sa Syria ang may panganib sa mga Pinoy dahil may sumisiklab ding gulo sa Yemen. Magbabandila si Gretchen Malalat. Nakatapos lang ng salpukan ng mga pulis at demonstrador sa amateur video na ito sa Syria. Ayon sa mga testigo, pinaulan na ng bala